singilin ninyo yung vlogger na pinadala nyo ng pinakamaraming star sa amin. At ang naging dahilan kung bakit dumami yung pera niya. Yeah. Utang niya sa inyo ang buhay niya ngayon. Hindi niya utang na loob yan kay Lisa Marcos dahil hindi siya lalapitan ni Lisa Marcos kung wala siyang 2 million followers. Kaya may 2 million followers si RJ Nieto dahil kay Duterte. Yeah. Oh, totoo naman yan ah. Kaya singilin nyo siya, nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung makabayan na pinipresenta niya sa inyo na DH na mga DH at chuchu unicorn, rainbow, utot-utot? Nasaan na yan? Utang na loob niya sa bawat isang OFW kung nasaan siya ngayon. Mo RJ. Ay, pwede ba yan? Okay lang, Jotang Jinina. Utang Gina na, RJ. Utang na loob sa bawat isang OFW ngayon, na ang bawat isang OFW ngayon na nagbigay sa iyo ng pera, ngayon ay nangangamba na kung yung anak ba nila o kamag-anak nila ngayon ay malululong uli sa droga. Wala ka ba konsensya? Kayo ang nagpayaman kay RJ Nieto. Kayo ang may dahilan kung bakit ang mga politiko ay lumalapit sa kanya para i-endorse niya. At naniningil siya ng milyon-milyon. Kaya nga siya extremely ito eh. Yeah. Doon pa lang sa election pa lang naniningil na siya. Singilin ninyo si RJ Nieto. 'Di ba? Kayo, siya naman talaga ang pinayaman ng maraming tao, 'di ba? Siya totoo naman. Dahil ako dati admin ako ni RJ. Grabe ang stars ni RJ, umaabot ng 250,000 before. 250,000 pesos sa isang live. Singilin ninyo. Kung hindi dahil sa pagpipresenta niya na makabayan siya at chuchu, hindi siya magkakaroon ng audience. Hindi walang audience, hindi lalapit sa kanya ang mga politiko. Gagamitin lang kayo ni RJ Nieto, ni Ray Joseph Nieto para sa kanyang pansariling interes. At nagamit na nga. At nagamit na. Kayong mga, dahil sa DDS, kaya siya nagkapangalan. Kayo ang nagpayaman kay Thinking Pinoy. Now, it is time na singilin ninyo siya sa kanyang pagpipresenta ng makagiging makabayan dahil ang kanyang ginagawa ay nakikisabwatan siya sa pinakakorap na gobyerno ngayon. Diba? Sabi niya lalabanan niya ang mga korap. Nasaan na siya ngayon? Di ba yan ang pinangako niya sa inyo? Kaya niyo siya binibigyan ng pera para bigyan niyo siyang proteksyon? Oh. Nasaan na siya ngayon? This is the greatest con man right now. Yeah. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Alam mo RJ, isa pa, bibinggo ka na sa akin. Alam mong gagawin ko sa'yo. You will just know. No? I will not announce it, but isa pa, bibinggo ka sa akin. Dahil you have become the monster that you have been hiding inside, and given the money and the power, you will unleash that monster. You, RJ Nieto, is not a patriot. You know what you are? Ray Joseph Nieto, Thinking Pinoy. You are a profiteer. Profiteer. You are not a patriot, Ray Joseph Nieto. You are a profiteer. At tandaan mo to, RJ Nieto. Pag dumating ka na sa kamatayan mo, I really hope yung lolo Doro mo ang bibisita sa'yo at tatanungin ka kung bakit ka naging magnanakaw.
Di ba? Kasabwat ka na ng mga magnanakaw, hindi magnanakaw ka na rin. Yeah. At sa bawat pagnakaw niya, ilang buhay ang nawawala. Ilang buhay Ilang ang buhay. Oo, hindi ka ba nahihiya sa mga OFWs na pinagkaperahan mo na naging dahilan kung bakit dumami ang followers mo? Ngayon lahat sila nangangamba, RJ, kung anong mangyayari sa kanilang mga anak kung malululong na naman sa mga droga. Tapos ikaw, nasaan ka? Nasa London ka. Nagmamayabang-mayabang ka ng Guyard. Tapos, ang pinipresenta mo, DH ka ng mga DH? Come on. You are not a patriot. You are a profiteer. RJ Nieto, you are a profiteer. You are the greatest conman right now among all political bloggers. Yeah. I'm really, So, alam mo yon, parang ikaw nagsimula nito eh. Oh, tatapusin ko. You're a conman. Di ba? Puntahan nyo ngayon yung page niya. Singilin nyo siya. Sabihin nyo nasaan na yung makabayan na pinadala nyo ng 2,000 stars, 5,000 stars, $200, $300. You need. Diba? You need value for your money. Kayo ang bumuhay kay RJ Nieto. Hindi ang mga politiko. Dahil hindi yan bibigyan ng pera ng mga politiko kung hindi kayo nabobola-bola ni RJ Nieto na isa siyang makabayan at patriot. So, to end this all, no, Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. Mahiya ka sa lolo Doro mo. Yun lang, yun sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, RJ Nieto. Because you are a profiteer. You have become like the people na nagnanakaw sa gobyerno. Kaya ang tatay mo ay nauwi sa ganoon ang buhay. You have become your own worst enemy. It's not me, RJ. yeah. You will never ever enjoy whatever success you have, True. RJ, because you know what? Because you conned millions of people. Niloko mo ang milyong-milyong mga tao. You are a profiteer, not a patriot. Kayong dalawa ng manager mo ni Mel Robles. Bakit kasi sa atin binibintang ito? Ang nag-demand ng pwesto ay si RJ Nieto. Ang dinemand na pwesto ni RJ Nieto ay presidential assistant on political affairs. Alam ko na to, hindi pa nag-e-eleksyon. Nagde-demand na siya. At tinatanong ako ni RJ noon kung ano raw gusto ko. Sabi ko, meron akong SMNI. Ang sabi sa akin ni RJ, minsan ka lang makapagpanalo ng presidente. Sabi niya, kukunin na lang kita bilang USEC ng presidential assistant. Yeah, USEC niya. Yan ang kanyang pinagsasabi. So sinabi niya okay na raw kay Lisa at okay na raw kay Martin Romualdez. Kaya alam ko kung sino ang mga power brokers dyan. Kasi yun ang hiningan niya ng consent. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So okay na raw yan, kasado na. Ngayon, nagpatay na nga ng barong yun eh, kay Abel. Nagpatahi ka na ng barong, RJ Nieto. Niloloko mo ang mga readers mo. Sinabi mo sa readers mo, tinanggihan mo dahil gusto mo mag-aral. Hindi mo tinanggihan. True. Inurong ang offer sa'yo. Pero hindi mo alam ang tunay na dahilan kung ba't in-offer ang offer sa'yo. Inurong. Dahil ang totoong dahilan, dahil ang dami mo raw dinidemand. Okay na nga raw na kahit high school graduate ka, maging presidential advisor on political affairs. Pero kung ano-ano pa ang mga dinidemand mo, gusto mo na parati mo dapat katabi ang presidente pag may cabinet meeting, ay hindi po pwede yan bakla. Hindi yan sa protocol. At ano pa, kailangan mo ng ganitong budget, gusto mo ang office mo sa Malacanang din. Alam mo kung sino raw ang nagreklamo na sa mga demands mo? Yung mag-asawa.
Ngayon, Baka, niloloko mo yung mga viewers mo na tinanggihan mo, hindi mo tinanggihan. Hindi ibinigay sa'yo ang pwesto. Okay? At ang pinagagawa mo nun, dahil meron na tayong hidwaan nun dahil sa kaso ni Jover, dahil isa pa yan, pwede natin pag-usapan niya kung gusto mo. pag-usapan natin yung sa kaso ni Jover later kasi Ang dami nakikinig. Ang dami Yeah. nakikinig, Mariam. Yeah. So, itodo na natin to yung kay Jover later. Go. Oh, kaya ikaw, ng panahon na yan, tumatawag ka na sa isang tao sa SMNI at sinisiraan mo ko. At hindi mo alam yung taong yon ay may connect ako, tinawagan ako after mo siyang tawagan. Wow. Kaya matagal ako nagtiis. Kaya nga sabi ko hindi kasi to papatol sa akin ng head-on. Dahil alam niya siya ang magiging mali. So ihintayin niya na ako ang papatol sa kanya dahil alam yung patola ko. No? Patulan na natin. Ngayon, hindi kasi nakikita ang tunay na ugali ni RJ Nieto. Ganun ang ugali niyan. No? So, sinisiraan niya ako doon. Sabi pa niya doon sa taga-SMNI, sabi niya, kaya daw hindi daw ako makatira sa mga Marcoses dahil naghihintay pa daw ako ng pwesto. Sabi ko, paano ako naghihintay ng pwesto? Hindi naman ako humihingi. Ang sinabi ko, hindi ko nga tinanggap yung condominium. Yes. Condominium na yun. Oh, meron akong show, meron akong Sendwave. Wala kayong maibabato sa akin dahil hindi ako nag-demand ng kahit ano sa inyo. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Nanggaling ako sa Luneta, naging homeless ako, kumain ako, nag-scamming ako ng food sa SM Manila at wala akong takot makabalik sa ganoong pamumuhay. Dahil alam ko, malinis ang puso ko. Kaya nga hindi ako katulad ng mga trolls ninyo na nagtatago sa computer, anonymous, dahil wala silang mukhang maiharap dahil hindi nila kayang panindigan ang kanilang pinagsasabi. Diba? Ito, tingnan mo si Maharlika. Oh, Diyos ko, doy. Ano ba sa tingin? Maayos ang buhay niya sa Amerika eh. I know. Tapos pinagbibintangan na kung ano-ano nga.